guys, no, narinig nyo, no? Sir Paul already presented to us the great business together with Ate Maya, no, for the products and services. Very clear, no? Very concise yung presentation ng dalawang leaders natin, no? Salamat po, no, sa inyong lahat. Especially sa guest participants natin at sa mga bago, no. We have kanina 106 participants we have, no. And also to those who's watching in our Facebook Live, we have, Sir Paul, we have 46 likes, no. And I think about 56 shares, no. Maraming salamat po sa inyo. Nakita nyo guys, no, kung gaano kaganda ang negosyo, no. Ang company na Crowd1 ay hindi pipitsuging company, no. Ang ating ang Crowd1 ay nagbibigay ng napakaraming bonuses, and there's no other bonuses na sa ibang company na pagkakaalam ko na nagbigay ng ganito, no? Sa halagang 6,500 pesos. Anyway, mamaya po may magsi-share sa atin. We have the special guest. Excited po ako, no, na marinig ang kanyang share sa atin, ang kanyang journey dito sa Crowd1. Madalas po natin siyang makita at marinig sa mga testimonies, no? And I'd like to give back the floor to Sir Paul to introduce our special guest po. Thank you. Anton, ayun, tama pala yung nahanap ko si Ma'am Winnie. Hindi ko alam yung login name niya, Team Winner 13 pala siya. Okay. So, magandang umaga po muli sa inyong lahat, no? And I hope na nakita niyo po yung potential ng opportunity. But at this point in time, I'd like to present to you our guest speaker. Ang purpose po namin na inspire kayo, siguro makakatulong po si Ma'am Winnie for you to make a decision whether you want to become part of this business or not. Let me give you a big background of Miss Winnie, no? Si Mentor Winnie po ay dating OFW, no? Matagal po siya sa ibang bansa, no? In the Middle East or in Dubai, I think, no? Na nagtrabaho po siya, no? Of course, alam niyo naman po yung mga trabaho ng mga OFW sa Middle East, no? Na kung saan po niya naranasan ang hirap doon, no? Pero ang tinapos niya po ay grade 2 lang, no? Nag-grade 3 po siya pero hindi niya po natapos yung grade 3. Nanggaling din po siya sa isang napakahirap na pamilya, no? Later on po malalaman niyo po kung gaano kadami po yung mga hugot sa buhay ni Ma'am Winnie, no? But despite all the hugots, hindi po siya natinan, no? Hindi po niya pinabayaan yan upang hindi niya matupad yung mga kanyang mga malalaking pangarap sa buhay. And here she is now, one of the most successful affiliate of Crowd1. Siya po ay nag-rank up ng gusto. Kumita na po ng more than 10 million pesos po dito sa negosyo. In less than 2 years, nakabili na po ng ilang condominium, nakabili na po ng kanyang sariling kotse cash. Let me present to you, Mentor Winnie Cruz. Makinig po tayo mabuti sa kanya. Yun! Ayun! So, grabe! Kaka-excite! So, thank you so much, Sir Paul de Guzman, no, sa pag-invite ulit sa akin dito sa inyong team. No? So, napakaganda ng ating pagsasamahan dito kasi kahit crossline, kahit sariling team, no, nagtutulungan tayo. So, ganun po kaganda ang ating business. So, thank you so much sa opportunity na makapag-guest po ako ulit dito sa inyo, no, na talagang tawag doon. Kailangan talaga natin makipag-participate kahit saan. Kasi ito naman talaga yung ginol natin para mangyari, no? So, yun. So, hello po kung may mga OFW dyan. Hello. Hello po sa inyong lahat, no? Kasi OFW din po ako. So, mas priority ko talaga yung mga OFW, no? Kahit hindi po kayo OFW, kaya man po kayo or nakapagtapos, hello po, welcome po. No? So, yun, bago po ako mag-start is magpapakilala muna ako. Mag-share screen lang po ako. Asan na ba ako? So, yun na naman tayo. So, para mas lalo nyo po ako makilala, baka may mga hindi pa po nakakilala sa akin dito. So, ayan. Si Ma'am Winnie, PowerPoint na kaya. Dati po nang nag-guess ako noon, wala pa. Ayan, kaso lang, nag-scroll pa ako. Wait lang. Natatapos ko lang kasi sa kabilang
sa aming team. So, yan. So, yan po. Siyempre, may success story po. So, I'm Winnie Cruz po, former OFW po ng Dubai. No, na 7 taon po akong nag-OFW pero wala po akong naging ipon. No? So, kung nakikinig ka ngayon, OFW ka, marirelate ka. Kasi yan naman po talaga yung katotohanan. Ang ipon po talaga natin is resibo lang. So, yan po. So, 13 years old po. 13 years old pa lang po ako, wala na po ako sa piling ng magulang ko. Kung nakikita niyo yung bata, hindi ko po anak yan, alaga ko po yan noon. No? So, ganyan po yung tsura ko noon, nakatulong na ako. So, sobrang bata pa po. No? Kaya, hindi po ako nakapag-aral, kaya grade 3 lang po ang natapos ko. Kasi wala pong ibang asahan ng magulang ko kung hindi ako. Kasi nga, galing lang po kami sa norit na pamilya. No, hindi ko po yan ikinakahiya kasi yan po yung bigay sa amin ni Lord. Kaya pinapasalamatan ko po yan. So, sabi nga ni Chinkitan, hindi po nating kasalanan, pinanganak tayong mahirap, mas mahirap po yung wala tayong pangarap. So, yun po yung naging laging nakatatak sa utak ko. No, na sabi ko, hindi maging hadlang yung walang-wala ako para hindi makagawa ng bago. No? At hindi hadlang na hindi ko magawa yung ganitong business. So, yun. So, 13 years po ako nangatulong dito sa Manila. 13 years old pa lang po ako nung nag-start. Hanggang 20 years po. No? Tapos yun po, hanggang sa nagkaroon po ako ng asawa. Nang 18 years old pa lang nagkasawa na po ako. Kasi nga, akala ko po, pag nag-asawa ko is mababago na yung buhay ko. Pero hindi pala. Dagdag na naman po pala sa problema. No? So, yun. So, kaya narinig ko po ang salitang abroad. No? Kahit hindi po ako nakapag-aral, talagang nag-try po ako. No? Ang sarap po kasing pakinggan ang salitang abroad. Pero dyan mo palang mararanasan ng lahat ng mga pagsubok na pagdadaanan mo bilang isang OFW. No? Sabi nga, pag hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Kasi nga dati yung mga kakilala kong nag-a-abroad, nagtataka ako bakit hindi na sila umuwi. No, hindi na sila umuwi sa pamilya nila. Akala ko kung sobrang na nila, mayaman na sila doon. No, yun pala, wala silang ipon. No, kasi kaya hindi sila nakakauwi. So, ganun po ang buhay ng OFW. So, yun, kaya nung naranasan ko po, kaya sabi ko sa sarili ko, ayaw ko maging OFW forever. No? Tapos yun, sa pag-OFW ko, ang dami kong naranasan mga pagsubok. Naranasan ko dyan, nagkasugat-sugat ang kamay ko, naranasan ko na uwi na lang ako dito sa Pilipinas, bababa ako sa aeroplano, dumudugo pa ang kamay ko nun. Grabe. Every uwi ko po kasi nagka-allergy po ako dyan. Kasi tagaluto po ako doon, no, sa Dubai. Kasi nga, tagaluto, tagahugas na rin po ng plato. So, tulog lang ang pahinga ko doon. So, yun, hanggang sa naranasan ko mabulag ang mata doon ng 4 na araw. Kasi nung nalaman ko na natukhang yung asawa ko dito sa Pilipinas, kaya umiyak po ako ng umiyak. Bakit? Kasi nga, inisip ko yung 2 kong anak. No? Kasi yung asawa ko yung gumagabay sa 2 kong anak. Tapos ako po yung nagluluto ng pagkain ng amo ko, pero kamusta naman yung mga anak ko. So, yun, pag magulang ka, hindi mo maiwasan talaga yung ma-depress ka, tapos talagang iyak ka talaga, no? Kasi malayo ka sa feeling nila. So, nakahawak ako ng chemical, kaya ako nabulag dyan. No? Sa kaiyak ko, hawakan ko pala ng chemical ng mata ko. So, buti na lang, meron isang driver doon na nagdala sa akin sa ospital, tinakas pa po ako. No? Bakit? Kasi nga ayaw kong dalhin ng amo ko eh. Kasi ang sabi ng amo ko, dagdag ano na naman daw, ang tawag doon, yung gastos. Yeah, gastos. So, buti na lang may sarili akong ipon, no, para sa sarili ko. Kaya itakas ako madalas sa ospital ng isang driver doon. So, buti na lang talaga is gumaling ako sa sarili kong sahod, no? So, pero nung naranasan ko po, nung nabulag talaga doon, talagang inisip ko na paano ng buhay ko. No, ang hirap pala magkasakit malayo sa pamilya mo. No? So, yun po yung naging reason why ko na ayaw ko na pong maulit maging isang OFW.
So naranasan ko din doon yung para akong baliw, yung na binugbog ko ang mukha ko. Kaya nakikita niyo yung picture. Ayan, yung miyak na yan. Binugbog ko yung mukha ko dyan kasi nga, naisahan ako ng amo ko, nirenew ako. Akala ko pauwi na ako pag na-renew na. No? Kasi nga, sa mga OFW, no, magaling lang ang amo once na first timer ka. Yung unang kontrata mo, magaling pa yan. Mabait pa yan. Pauwiin ka pa ng tamang oras sa pag-uwi mo niyan. Yun. Kasi nga nung 2 years po ako, nakauwi po ako agad-agad, walang problema. Pero kamusta? Bumalik po kasi ako ulit. No? Kasi nga after 2 years, akala ko nakapagawa na yung bahay namin, napakabit na yung kuryente namin. Kaso lang, nung umuwi ako, nasawi po ako. Bakit? Kasi nga, pag-uwi ko po, ang ilaw namin, simbo pa rin. Gasera pa rin. Kasi nga, yun, walang nangyari kasi, alam mo na pagka ang babae nasa malayo, tapos pag yung asawa mo, di ba, hindi siya marunong magpahalaga, so yun. So, forward po tayo. So yun. So, sakit sa loob ko noon na na-renew ako na hindi naman ako nakauwi. Kasi nga nung na-renew ako, in-extend na ako ng amo ko ulit. Nung pagbalik ko po ulit. In-extend ako ng 7 buwan. Ang tagal. So, sabi ko sa amo ko, kung sinabi mong extend mo ako, hindi na ako nag-renew. Diba? So, naisahan ako kasi nga, wala akong alam sa mga ganyan eh. Kasi nga, ako talaga ay sunod-sunuran lang. No, ganun po talaga pagka wala tayong pinag-aralan, sunod-sunuran ka lang. No? So, yun. So, umiyak ako nang umiyak dyan. Binugbog ko yung mukha ko. Tapos pinasapay. Tulpo sa messenger yung picture ko na yan kasi nga gusto ko ipatulpo kasi gusto kong umuwi. Ayaw ko na talagang ma-extend. No? Kaso lang, tinawagan ko yung asawa ko, sabi ko, punta ka ng Manila, punta kay Tulpo. Kasi sabi ni Tulpo, kailangan mo ng pamilya para siya yung magreklamo dito para maayos yung problema mo. Kaso lang tinawagan ko yung asawa ko, ang sabi ng asawa ko, kusa kang umalis, kusa kang bumalik. Bakit? Kasi nga nung nag-abroad po ako, nag-apply po ako, wala po siyang kaalam-alam. Hindi po ako nagkukwento sa kanya na kung ano-ano yung ginagawa ko. No, yung pag-a-apply ko is talagang ano lang yun. Nag-try lang ako mag-apply, kaso lang wala na akong magawa kasi nagkaroon na ako ng visa. Tapos nalaman na lang niya yung paalis na ako. Kaya ang sabi niya sa akin, ang lakas ng loob, wala akong pinag-aralan. Kahit isang English, hindi mo alam. So, uwi ka ditong patay. Yun ang sabi talaga niya sa akin. So, ako naman po, is pinatunayan ko sa kanya na umuwi talaga ako dito sa Pilipinas, na buhay po ako. No? At may kasama pong opportunity. No? Kasi wala po talaga siyang tiwala sa akin kasi nga alam niya, wala talaga akong alam. Wala akong pinag-aralan. No? So, yan. So, nung nagkaroon po ako, dati rin po ako negatibong tao na katulad ng iba, na negative sa networking. No? So, nung nagkaroon ako ng problema bilang OFW, na nabulag ako, so, nung gumaling ako, doon na po nag-open yung mindset ko na maging positive. No? Kasi nakaranas na po ako ng hirap. Nakaranas na ako magkasakit mag-isa. Kaya, nung 2017, nakilala ko po ang AIM Global. No? Kaya, nakilala ko po yan, pero 100,000 po ang naubos ko dyan, wala po akong naging resulta. Kasi nga, mahihain po ako noon. No? Pero pinapasalamatan ko po yung company na yan kasi nga, dyan po ako natuto at nahubog. No? Para gawin ang ganitong negosyo. At dyan ko din po nalaman na sa ganitong networking is may yumayaman kahit wala pong pinag-aralan. Kasi may yumaman po dyan, grade 5. No, yun po yung idol ko dyan noon. Na nung nakilala ko yung ganitong negosyo, is talagang, dyan na po ako nabuhayan ng pag-asa. Na sabi ko, basta gawin ko lang pala, pwede ako yumaman. Kaya kung nakaya ng grade 5, malamang kung gagawin ko, kayanin ko din. Kahit grade 3 lang po ako. No? So, buti na lang talaga is hindi ako nadala. Ano yan lang yan?
Hindi ako nadala. Karamihan po kasi sa ibang tao, once na nagkaroon na sila ng mga experience na nakaraan, no, is nadadala silang sumubok ulit. No, kasi ako po yung tao na lagi kong sinasabi sa sarili ko, ang pera po nahahanap, pero ang pagkakataon, ang pagkakataon po pag napalagpas mo yan, is talagang mahirap no po yung ibalik. Kasi po ang pera talaga nahanap, no? So yun po yung naging yun po yung mindset ko. Kaya try lang po ako ng try, no? Tapos yan, so yan po kasi kami magkakapatid, 6 lang po kami nabuhay dahil po sa sobrang hirap po ng buhay namin. Kasi nga, wala pong kakayahan ng magulang ko na madalhin ang mga kapatid ko nagkakasakit noon. Kasi nga wala po siyang pera, no? Kaya 6 lang po kaming nabuhay, matay po yung 6, no? So ako rin po yung isang saksi talaga na nakita ko sa kubo namin, isang kapatid ko na nahugutan talaga ng hininga. So wala po kaming magawa, walang magawa yung magulang ko kasi po wala nga silang pera kasi ang trabaho lang po ng magulang ko, nakikipagtanim, nakikipagtalok lang ng palay sa probinsya para magkaroon lang po sila ng pambili ng bigas. So, ganun po, sobrang kahirap ng buhay namin. So yun po yung naging motivation ko para hindi po napatinag sa mga rejection. No, lahat naman po tayo, once na ang pamilya natin, ang reason why natin is paglalaban po natin yan. No, so kung nakikita niyo yung kapatid ko nasa puno ng nyug, kapatid ko po yan. 28 years old na po yan, hindi po yan lumakay dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. No, tapos may kapatid din ako lalaki, kaso lang may problema din po sa pag-iisip kasi lipas gutom po kami noon. No, buti na lang talaga maaga akong nawalay sa magulang ko, napunta ako sa ibang tao. At least po, kumakain po ako ng 3 beses ang araw. No? So yun, so sabi ko sarili ko, kung titingnan ko yung sitwasyon namin, no? Super negative po. Super. Parang talagang wala na pag-asa sa buhay. Talaga. So yun, kasi kaya sabi ko sarili ko, wala akong karapatan na hindi sumubok ng kahit ano para sa pamilya ko. So good news po, nang dahil po sa Crowd 1 is member na rin po sila dito. So ako pa rin po yung tumatrabaho para sa kanila. So yan. So yan po yung asawa ko, yung gwapo. No? Gwapong-gwapo yan. So super negative po niyan na tao. Kaya nung nag-join po ako dito, hindi po niya alam. At nung i-join ko po siya dito, hindi po rin po niya alam. Ako lang po ang nag-decide mag-isa. Kasi ako po yung nakaranas ng hirap para kumita ng pera sa ibang bansa. No? Kaya walang ibang tutuldok nun kung hindi ako. Kaya yon, hindi ko sinasabi sa kanya lahat ng ginagawa ko. Kaya sinurprise ko na lang siya nung umuwi ako na may kita na ako dito sa Crowd 1. Pero ngayon po good news kasi buti na lang nilagay ko muna ang pamilya ko bago ibang tao. Bakit? Kasi nga, ngayon po is coming manager 3 na po yung asawa ko dito sa Crowd 1. No? So, buti na lang talaga nag-decide ako na nilagay muna sila. So, yun. So, yan po yung nanay ko. Yan, 64 years old na po yan. Yan po yung picture niya. Nung time na nag-full time po ako sa M-Global, na naubusan ako doon ng 100,000. No? Para lang makuha ko yung pangarap ko para sa magulang ko. Pero, nasawi po ako doon. No? So, wala po akong magawa nung time na yon, kaya pabalik ulit ako ng abroad, ng Dubai. No? Buti na lang talaga, is talagang binigyan pa rin ako ng visa ng amo ko. On the spot po, talagang malapit na talagang maban ako sa Dubai noon kasi umuwi po ako dito sa Pilipinas na naka-renew pa po ako kaso hindi po ako bumalik kasi nag-full time po ako sa AIM Global kasi gumanti lang naman ako sa dati sa ginawa sa akin ng amo ko na hindi ako pinauwi agad nung na-extend ako ng 7 buwan. No? Tapos nung nakauwi ako naman yung gumante na hindi ako bumalik, nag-full time ako sa AIM Global. Kaso lang naubusan ako ng pera doon. So sabi ko sarili ko,
is talagang hindi ako papayag na katulong ulit ako dito sa Manila. Kasi nga, naging OFW ako di ba? Tapos, nakita nila sa Facebook ko, mga friend ko, payaman-payaman ang pinost ko. Tapos, magiging katulong pa rin. So, yun po yung, bumalik ulit po ako ng Dubai para makapag-ipon. No? Tapos, dumaan po ako sa nanay ko, na sabi ko na bigyan pa siya ni Lord ng mahabang buhay na madadatnan ko pa siya. No? Kasi nga, awang-awa na ako sa kanya nung time na yon kasi nga, naubusan ako ng 100,000 doon. Tapos yung nanay ko, magwawalis ting-ting pa rin po sa probinsya. No? So, yun po yung hindi ko matanggap. Kaya nag-pray na lang ako. Tinitigan ko talaga yung mukha ng nanay ko na, Lord, ikaw na po bahala. Bigyan mo pa po ako ng opportunity. No? Lahat naman po tayo nagdadasal, di ba? So yun. So, karamihan kasi dasal lang ng dasal, pero hindi naman ginagawan ko ng action. So, sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao po ang gawa. No? So, yun po. So, yan po yung aming bahay. No? Na mula pagkabata ko hanggang 7 taon po ako nakapag-abroad. Hindi ko po yan napagawa. No? Yung pa rin, tapos yan po yung saksi na pag namatay yung mga kapatid ko noon na nagkakasakit, no, sa bahay na yan, no, na pupuno na lang ang bahay namin, kung saan-saan pa po yan nakikitirik dahil wala po kaming sariling lupa. Ang mahirap pa dyan, noong 2013, no, namatay ang tatay ko, yung dingding ng bahay namin na yan na tabla, yung lumang-luma na yan pa yung ginawang ataol niya. No? Kasi nga walang ibang tumulong sa amin, kasi nga, ang tingin talaga sa amin ng tao, sobrang hirap, sobrang liit. So, napakahirap pag wala kang pera. Kasi hindi po tayo kilala. Kaya yun po yung naging reason why ko, nasabi ko sa sarili ko, na hindi ako uwi dito sa probinsya na wala akong resulta. At papakita ko sa kanila na kahit wala akong pinag-aralan is magkakonsulta po ako. Kaya yun po yung nagpush sa akin na kahit anong rejection, anong failure ang nangyari sa akin sa business ko, talagang nagpatuloy pa rin po ako. Kahit mabagal man po ako, at least po tuloy-tuloy po ako. No? So, yun. So, yan po si Coach Jerry Cabalya. Yan po yung nag-invite sa akin noong 2019 po, nung nasa Dubai pa po ako, nung OFW pa lang po ako sa Dubai. No? Na sabi niya, Winnie, tapos na ba kontrata mo, magpupurgod ka na ba ulit sa Pilipinas? Sabi ko, yes po, pero ang mindset ko, for good ako sa Global. No, sabi niya gano'n, may bago na ngayong sistema na hindi ka na magbebenta ng product, digital na. Sabi niya, download mo si Cloud1. So, dinownload ko si Cloud1. So, nakita ko si Cloud1, nasa apps siya ng cellphone ko. Kaya, familiar naman ako kay Shopee Lazada, na kumikita na walang mall. No, kaya sabi ko sarili ko, nung nakita ko sa Play Store, yes, dito na mababago ang buhay ko at makakapag-pagod sa Pilipinas. Hindi pa po ako member nun. So, anong points ko po doon? Ang point ko po doon, naging positive lang po talaga ako mag-isip. No? So, yon. So, yan po ang aking sponsor na si Coach Marlon Argoso. No? So, thankful po ako sa kanila. Nagtataka po kayo, iba nag-invite, iba sponsor ko. So, napakaganda po kasi ng ating sistema dito sa ating grupo kasi tulungan po talaga tayo. So, si Coach Marlon, kumpare ko ni Coach Jerry Cabalya. So, tinulungan niya. So, nilagay niya po ako sa kanya. So, siya rin po yung patunay dito na kumita ng 7 milyon na coordinator 3 lang po dito sa Cloud1. Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy dahil lang po sa 10%. So, kung ikaw po na-invite dito, pasalamatan mo kung sino nag-invite sa'yo. Kasi kung wala po yan, hindi mo makikita ang napakagandang opportunity makakatulong sa'yo. So, yan po, kung dati hindi ko naranasan ng mawardan sa eskwelahan, pero dito sa Team Unstoppable General, naranasan ko pang umakyat sa stage. No, nag-Hall of Fame top 1 po ako dito. No, ibig po sabihin ng Hall of Fame top 1, ako po yung pinakamalaking kita sa top 20. No, nang dahil lang po sa 10%. So, yan. So, yan. Nung nag-join po ako dito sa Cloud1, no, hindi ko po sinabi sa sarili ko na hindi ko kaya. No? Ang ginawa ko lang po talaga is nag-decide po ako. Tapos, nag-decide ako, tapos nag-pray po ako. Na sabi ko, Lord,
alam ko po na walang ibang nakakita ng pagkatao ko mula pagkabata ko na sobrang hirap ng buhay namin. Alam ko, kaya ko po nakita ang opportunity nang dahil din po sa inyo, gumamit ka lang po ng instrumento katulad ni Coach Jerry Caballa. Wala po akong ibang kausap nung OFW ako kung hindi yung sarili ko at si Lord. No? Tapos yun, sabi ko, Lord, alam mo naman po na wala akong alam sa ganitong business. At alam mo naman po na wala akong pinag-aralan. Pero alam kong bigay niyo po ito. Kaya tulungan mo po ako, nabigyan mo po ako ng mga taong magagaling. Yun, grabe. Napaka-powerful po pag nagdadasal tayo. So, good news po. Grabe. Binigay niya po sa akin si Coach Nancy Nares. So, katotohanan po niyan, no? Nag-join po ako dito. Kasi nung bago pa lang po, napakahirap po talaga ng paano magpa-join ng tao. Kasi walang mga Zoom, walang presentation nung nag-start po kami dito. No? So, kanya-kanyang diskarte para makapagpa-join ka lang ng tao nun. No? Sabi nga nila, walang hadlang kung gusto mo, no? Kung gusto mo talaga may paraan. So, nung talagang hindi pa po talaga ako member nung na-invite po ako dito, is talagang kinuwento ko na kagad kay Coach Nancy Nares sa Messenger. Kasi siya po yung naging kaibigan ko, nakilala ko po siya sa Team Global dati sa mga training namin doon sa Ortigas. So, nagkaroon po kami ng relationship as a friend. No? Kaya nung bumalik po ako ng Dubai, so siya po yung laging nagme-message sa akin, lagi po siya yung pinagsasabihan ko ng problema ko. Kaya nung nakilala ko si Cloud1, sinabi ko na kagad sa kanya, hindi pa ako member. No? Yun pala, parehas ko din pala siyang may pangarap. No? So yun ang nag-join po ako dito, talagang hinit ko din po yung pair of loss bonus, no? Kasi nga, tayong mga Pilipino, to see is to believe bago po maniwala, di ba? So, kung ganun po kayong nakikinig ngayon, ganun din po ako noon. So, pinatunayan ko sa sarili ko, no? Kung totoo talaga si Cloud1, no? Tapos yun, sa loob po ng 14 days, nung pag-join ko dito, doon na po nagkaroon ng mga rejection. So, sabi ko sa sarili ko, kung papansinin ko yung mga nagre-reject na to, paano ko papatunayan na totoo yung pair of loss bonus? So, ginawan ko po yun ng paraan. No? Na-invite ko po lang po dito si Coach Nancy Nares na kakaiba. Tapos, yung dalawang anak ko, isang asawa ko, na-hit ko po yung pair of loss. Kaso lang po, na-late po ang pag-encode, kaya hindi ko rin po nakuha yung 125 euro pa noon ng pair of loss. Pero hindi po yung naging hadlang para hindi ko po ipagpatuloy ang business ko. So, yun, good news po. Nang dahil po sa isang na-invite ko, si Coach Nancy Nares, no? Ayun. So, ako po yung patuloy dito na kumita ng 10% sa isang tao lang, na katulad ni Coach Nancy Nares. Nagpapasalamat po ako sa kanya kasi siya po yung unang naniwala at nagtiwala sa akin dito. So, nang dahil po sa kanya, siya lang po yung kilala ko, nagkaroon po ng Coach Mike, no? Mike Sultan, Coach Rachel Garcia, Coach Marian Sipanico, Coach Meridian Olmo. Sila po yung kinikitaan ko ng 10% hanggang 5th level. No? So, napakaganda ang business natin. So, I'm so blessed and I'm so grateful po kasi binigay po sila ni Lord sa akin. No? Pinag-pray ko naman po talaga. Tapos yun. So, dito po sa Unstoppable General, sa 50 milyonaryo, kasama na po yung asawa ko. No? So, yan. So, lagi ko sinasabi sa offline, huwag kayo tumingin sa mukha ko, sa account balance na lang. Kasi hindi naman kapanipaniwala, kumita ako ng 10 milyon in 19 months. Grabe, 19 months kumita ako ng 10 milyon. Samantalang nag-OFW ako 7 taon, hindi ko po kinita yan. No? Kinumpute ko po yung 7 taon ko pag-OFW, 1.4 milyon. No? Pero 7 taon po akong na-homesick, no? Na wala, hindi ko nahalikan yung mga anak ko, hindi ko kasama tuwing Pasko, di ba? Ang haba ng panahon, pero magkano lang kinita ko. Pero dito lang po sa Cloud1, grabe, napakadali, napakaikling panahon lang. No? Buti na lang talaga, kung ano yung decision ko noon, yun po yung naging resulta ko ngayon. No? So, kung ikaw po nakikinig ngayon, at member ka na, huwag mo pong tulugan yung pangarap mo. Trabahuin mo po ito. Kasi, para naman po sa
pamilya mo. No? Marami na pong testimony para hindi ka po magpatuloy, para hindi mo po gawin ang business mo. Kasi kung may magdududa, dapat kami po yun noon kasi nga wala pa pong mga resultado noon. So, ayun. So, syempre, bago ko naman kinita ang 10%, syempre may ginawa akong aksyon. No? Yung sabi ni Coach sa Paul kanina, no, sa 10%, kailangan naka-titanium ka. Nasa sayo na kung anong gusto mong package, no? Pero sa Titanium Pro, ano po yan, kasi talagang kuha mo talaga hanggang 5th level, no? Kasi kung hindi ko ginawa yan, hindi ako nakinig sa nag-mentor sa akin, no? At wala akong ibang puhunan dito kung hindi maging masunurin lang, no? Kasi ako noon, talagang naging makulit lang ako sa mentor ko. Pag nakikita ko, may kinikita siya, pinapasa sa GC. Coach, paano mo ginawa yan? Nakaka-amaze naman. 3,000 euro ka? Magkano yan sa peso? Doon po ako nabaliw noon nung nag-start po ako dito. Kasi nung nag-start po ako dito, ang package ko po, 18,000 black package po. Wala pong promo noon. Napakaganda po ngayon kasi pag nag-join ka ng white package, automatic black ka na. No? Baka nagtataka ka kung bakit ako nakapag-titanium, no? Huwag po kayo mag-alala kasi isang beses lang po akong naglabas ng pera dyan, yung 18,000 ko po. Lahat po ng account namin, na-upgrade ko po yan ng Titanium Pro. No, kasi ginol ko po talaga yan. Kasi nakita ko po napakagandang sistema ng Complan, no, na kailangan may susundin ka. No, pero sariling kita ko na po yan, pinaikot-ikot ko lang sa account ko. No? Kasi nung nasa Dubai po ako talagang ginol ko sarili ko, sabi ko, hindi ako uwi na hindi ako upgrade. Hindi upgrade ang buong pamilya ko. Kasi alam ko, pag uwi ko sa Pilipinas, is talagang, hindi na ako makakapag-upgrade kasi unahin ko pa ba yung mag-upgrade? Siyempre, pangkain muna. Diba? Magugutom kami pag na-upgrade to sa mga titanium lahat. So, kaya habang OFW po ako noon, talagang pinosisyon ko na po yung account ko. So, naging masunurin po ako. No? So, kung naka-white package lang po ako, kahit sabihin mo nakakuha ako ng millionaire maker, nakatulad ni Coach Nancy, kung hindi po ako naka-titanium at hindi po ako nakapag-direct ng 25 na tao, hindi ko po kinita ang 10 million in 19 months. So, ganun po, kailangan po maging masunurin lang po tayo sa upline na nagtuturo sa atin kasi wala naman pong ibang ituturo sa atin yan kung hindi yung ikakabuti natin. No? Kailangan lang po talaga nating sumunod. So, grateful po ako kasi naging masunurin po ako. No? Kung ano yung dala-dala ko sa abroad, masunurin, matyaga, dito ko lang po in-apply. So, yun po ang naging result. No? So, yan. So, hindi ko po kinita dito ang 90 days challenge na 1 million. No? Kumita po ako 1 million dito in 1 year. So, sobrang tagal po, no? Sa iba. Pero sa akin, mabilis na po yan. Kasi 1 year, 1 million. Samantalang mag-abroad ka, magkano yan? Ilang taon? Ilang taon mo bubunuin na hindi kasama ang pamilya mo. Diba? So, kahit anong sabihin mo, kahit paikot-ikotin mo man ang mundo, at least million pa rin po yung kinita ko. So, thanks God po nagpapasalamat po ako kay Lord at kay Crowd1, no? Kasi si Crowd1 po yung binigay niya para po sa mga katulad natin, katulad ko na walang-wala po. Kaya kung ikaw nakikinig ngayon na ganun din po yung estado ng buhay mo, gawin mo lang po itong si Crowd1. Mag-try ka lang po. No? So, yan. So, nag-unlimited blessing. Nakatulong po ako ng bilang pa mga cellphone mga kamag-anak ko. So, ang sarap sa pakiramdam nakakatulong ka sa mga kamag-anak mo, no? Yun. So, ako dati OFW, hindi pa ako nakaranas na mag-celebrate ng birthday ng anak ko. So, ngayon po, nagagawa na lang dahil po sa business na to. So, yan. So, nakikita niyo po yung isang grupo. So, yan po yung naging isang lesson po dito na ayaw ko nang matulad sa iba. No? Kasi dati nung nag-join po ako dito, sinabi ko sa sarili ko, once na kumita ako dito nang mag-daily income ako dito sa Crowd1 at totoo to, tutulong ako sa mga taong walang puhunan. So, good news po. Kasi nung February 2020, umuwi po ako dito. Doon po nag-start na kumita po ako dito. Nagtuloy-tuloy. Kaya nung May po 2020,
yung pangako ko po na yung nagawa ko. So, nagbukas pa ako ng 2 weeks sa amin, no? So, nagpa-join po ako doon. Nagpa-join po ako doon ng 16 tao na pala na ilagay ko. So, sa 16 tao, 360,000 po ang naubos ko, no? Pero, ang naging lesson po doon, mahirap din po pala yung isusubo mo na lang yung opportunity sa isang tao. Kung hindi pa para sa kanila, hindi po nila talaga gagawin. No? So, sila din yung mga karamihan na nag-challenge sa akin. So, hindi naniwala. So, hindi po gumalaw. So, kaya po, I'm manager 3 pa lang po ngayon. So, I'm manager 3 pa lang po ako ngayon. Kaya po, hindi pa po ako nagra-rank kasi nga, puro ang nasa right side ko, mga crab mentality. So, nakakatuwa sa 16 tao na in-include ko sa amin, grabe. Alam niyo po kung ilan lang ang positive doon, 2 lang. Grabe, 2 lang. Pero at least, hindi ko naman po pinagsisihan yun. Nasabi ko lang, no? Kasi nga, para may aral na rin po sa iba na hindi po talaga dapat gawin yun. So, siyempre ako po kasi noon is talagang, ang puso ko talaga is makatulong sa tao. Kaya ko po ginawa. Pero yung po, sabi nga nila, once na magkakamali ka, lalo ka pong gagaling dito. No? Kasi kung hindi ka magkakamali, hindi ka po dito matututo. No? So yun. Yan po yung aking anak. So, ngayon po, manager 1 na siya. No? Nang dahil po sa business na ito, dahil sa pag-decide ko na ilagay muna sila, so, kami din po yung nagbe-benefits. No? So, 2 anak ko na po, manager. So, yan po yung aking inay, no? Na natutuwa po ako nung first na kumita po ako dito, grabe. Nung binigyan ko po siya ng cash, grabe, naalala ko yung time na nung wala po kaming pera, nung hindi pa po kami nag-almusal, nagtanghalian, no? Tapos uuta kami ng bigas sa kapitbahay, tapos lalayuan pa kami ng mga kapitbahay, ng mga tao, kasi alam nila mangungutang kami. Tapos ang napakahirap doon yung nakautang nga naman kami ng 2 letse, napautang kami ng 2 letse na kapitbahay. Kaso natapon pa. Tapos yun yung pinulot ng nanay ko isa-isa, tapos hinugasan para lang maisain, para kumain lang kaming mga anak niya. Kaya nung nabigyan ko siya, grabe na, talagang tumuloy luha ko, naalala ko yung time na yon, yung ganong pangyayari na, sabi ko, Nay, hindi ka na po mangungutang na katulad noon. No? So, yun. So, napakaganda po. Pag trabaho niyo po talaga ang business natin. So, yan. So, sa probinsya po, yan, marami pong challenge. So, karamihan po dito, pag nag-join ka, ang di maniniwala sa'yo, kamag-anak mo, kapamilya mo, kapatid mo, asawa mo, tapos, kabarangay mo. So, ginawa ko, hindi ako nagpadala sa kanila. So, ang ginawa ko ng paraan para makaluwas dito sa Manila. No? Kasi nga dati, is nakapagawa ko ng bahay namin, nakabili ako ng motor, ang sabi ng tao sa amin, pera ko ng pag-OFW. Kaya lumuwas ako dito sa Manila, pinatunayan ko na hindi ko pera pag-OFW. Kaya kumuha ko ng 2 condo sa Paranaque para sa 2 kong anak. So, yan. So, yan po yung house renovation. Unang pandemic po yan. So, yan po. Nakabili din ako ng laptop, cash. I'm so proud po kaya nandyan po yan. Kahit laptop lang yan. Kasi nga, first time po makabili ng gadget. So, kaya hindi ko po alam gamitin. So, nakakatuwa po pagka may pera ka na pag nabibili mo mga gusto mo. So, yan yung motor na nabili ko na hindi ko nabibili yung OFW ako para sa anak ko. Pas po yan, unang pandemic. So, yan. Ang masasabi ko lang po sa mga hindi pa po member, huwag po kayong manghinayang sa 6,500 yung puhunan nyo dito. Kasi po, yung pinuhunan ko ditong 18,000, no? Yun po yung naging susi ng pangarap ko, ng bahay ko, ng kondo ko, at ng sasakyan ko. No? Kung dati sa akong katulong, ngayon nararanasan ko na rin po maging amo. So, yan. So, yun po yung bahay namin dati. So, ngayon yan po. Sa probinsya po yan. No? So, kung hindi man kagandahan sa paningin ng iba, yan. So, sa akin po, sobrang ganda na. Kaysa naman yung bahay namin dati. No? So, dahil po kay Crowd 1, napagawa ko po yan nung unang pandemic.
So, iniwan ko na po muna yan doon kasi nga, kasi pag focus ako doon, baka matadamay din ako, no, sa mga mga negative na tao. So, sabi nga, huwag mo fokusan sa yung mga taong hindi naman makakatulong sa'yo. So, yan. So, nakauwi naman dyan si Win-Win. No, ang pangalan pala ng abansa ko, Win-Win. Winners never quit. Kasi kung nag-quit ako noon, malamang hindi ko po yung naigarahe sa amin, sa probinsya. No, so, yan. So, ako rin po yung patunay dito. Kaya kung ikaw member na nahirapan ka, nare-reject ka, no, kung ako po kumikita na nare-reject pa rin, bakit? Kasi nung umuwi po ako, dinala ko yung kotse ko doon sa amin. Ang sabi ng mga tao, bumili lang ako ng pang-scam ko. No? So, ako po hindi, pinabayaan ko lang po yan sila. Kasi nga, hindi naman po sila yung sumasakay ng sasakyan ko. Hindi naman sila yung bumibili ng pagkain ko at nagpapaaral sa mga anak ko. No? Basta alam ko, wala akong natatapakang tao at malinis po yung ginagawa ko. So, yun. Kaya wag po kayo magpadala sa mga taong mga negatibo. So, yan. Kung dati laging umiiyak, ngayon po nabago na po ni Proud One. So, yan. I'm so motivated po, no? So, nakakatuwa kahit Zoom lang, kahit nasa Pilipinas lang ako, nakapag-share po ako ng kwento ng buhay ko, na yan din po ay isang ginol ko noon. Nag-join po ako dito. No, nasabi ko talaga, nung na-download ko si Cloud One, sabi ko, yes. Dito na ako makapagkwento ng buhay ko na gusto kong isulat sa maalaala mo kaya noon na hindi nangyari. Pero dito po, grabe, umaalingaw-ngaw na po sa buong mundo. So, natutuwa po ako kasi nga, buti na lang hindi ako nagpatinag talaga noon, no, sa mga pagsubok, no. So, yan. So, I'm so blessed po and thank you, Lord po, dahil po sa opportunity is, dito na po ako ngayon, no, na nagsasalita na siya rin pong ginol ko noon. No? Nakakatuwa kahit sa Zoom lang, international na po, nakaka-attend po ako ng mga ganitong pag-guest lang. No? So, yun, ang sabi nga po ni Chinkitan, hindi tayo unlad sa buhay kung puro takot ang pairalan natin. Minsan, kailangan din po natin mag-take a risk. No? Kaya kung member ka, wala pong ibang magdi-decide kung hindi ka pa po member. Lalo na kung member ka na po, ikaw lang po talaga gagawa ng pangarap mo at ikaw lang po talaga kukuha niyan, hindi po yung ibang tao. Kaya wag po kayo makinig sa mga taong negatibo. So, yun lang po ang masasabi ko. Kung ikaw po member ngayon, kung nahirapan ka sa negosyo mo ngayon at kung nahirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, wala nang mas mahirap pa ang naranasan ko noon. No? So yun. Normal naman sa buhay ang maraming pagsubok. Basta, wag ka lang po talagang bumitaw at magtuloy-tuloy ka lang po para sa iyong mga pangarap. Yan lang po. And thank you, Coach. And back to you po. God bless. And Grabe, Ma'am Winnie, alam mo, pangatlong beses ko nang narinig yung story mo, no? Pero until now, it really affects me, no? Especially pag narinig ko yung kwento ng mother mo na pinupulot isa yung bigas, no? It makes me really emotional kasi naalala ko yung first time ko po dito sa London nung nagsisimula po ako bilang nurse. Medyo na-culture shock ako, no? Nung unang mga araw ko sa trabaho, I didn't realize na ganun pa rin yung trabaho ng mga nurses dito, no? Araw-araw, puwet ng pasyente ang kaharap mo, napupunas ka ng Epstein, yung mga ganun, no? Na iniisip ko, no? Sabi ko, did I study for, nag-aral ba ako ng 15 years, no? Tapos ito lang yung gagawin ko sa buhay, no? Yun po, yung mga situation na sa iba po, no, parang nagiging negative para sa kanila. Pero sa akin po, yung po yung nakamotivate sa akin upang mag-pursue pa ng bigger dreams ko in life. Yung po yung nag-motivate sa akin na wag akong makontento na ito lang yung ginagawa ko. Dapat maghanap pa ako ng ibang opportunity outside what you are doing kung malaki po yung pangarap nyo, no. Imagine, sa dami po ng pinag-uutang
mga negative situations po ni Ma'am Winnie, no? Hindi po siya nagpatinag, hindi siya nagpatumba. And now, no, natatamasa niya po yung benefit ng desisyon na ginawa niya to look for opportunities outside what she was doing before or what she was to do. Lumabas po siya dun sa comfort zone niya, no? Marami po sa atin, sobrang tagal na dun sa mga trabaho natin. Parang tinatamad na tayo to get out of our comfort zone and look for opportunities dahil hindi natin alam yung gagawin natin, no? Pero hindi natin alam yung pala yung makakapagbabago ng buhay natin, no? So don't be afraid, sabi nga po ni Winnie, no? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na mag-try ng other opportunities, no? Mas mahirap po yung magtrabaho tayo ng 30 to 40 years and then we realize na wala pa rin nangyari sa buhay natin, no? Habang maaga pa, habang bata pa kayo, start looking for the right opportunities. Kailangan po natin ng tamang sasakyan, tamang vehicle para matupad natin yung mga pangarap natin. And I believe that Cloud One is probably the best, if not one of the best opportunities na pwede nating sakyan patungo doon sa destination kung saan natin gusto mapunta, no? So thank you very much, Ma'am Winnie, for your time. Thank you very much for the inspiration na binigay niyo po sa amin. I'm sure marami po diyang mga participants na hanggang ngayon lumuluha pa, no? Because of your story, at alam ko pong maraming OFW na nakarelate po sa story nyo, and from now on, magpupursige po sila katulad nyo para makawala po sila sa kinalalagyan nilang sitwasyon po, no? If you have any question, okay pa po ba kayo, Ma'am Winnie, na magstay for some questions? Okay ka pa? Ma'am Winnie? Unknown caller. Ma'am Winnie, nandyan ka pa? Okay. Ma'am Maya, Sir Anton, meron pa kayong sasabihin before we proceed to the question and answer? No. We go to the participants, sir, para makapagtanong din sila. Sige. Meron po kayong question kay Ma'am Winnie? Pakitype po sa chat box or you can unmute yourselves, no? Tama ka, sir. Every time na naririnig mo si Ma'am Winnie, nagkakaroon ka ng flashback, no? Grabe. Kahit mga pangatlong beses na sa atin, grabe. Hindi ko alam kung paano ka pa mabuhay nung marinig mo yung mga ganung sitwasyon. Wow. Yeah. Gawing coffin o kabaong ang dingding ng bahay nila. Ako nga, bilib ako kay Ma'am Winnie na nakokontrol niya yung emotions niya, no? If I was in her position, every time na ikakwento ko yung nangyari sa mother ko na yon, mapipicture ko sarili ko na yung mother ko pinupulit isa-isa yung bigas, binabalik dun sa lalagyan para lang may pagluto ng ng pagkain yung pamilya. I can't imagine it. Talagang napaka dire nung situation na yun. So, meron ba kayong questions? Ako naman po, Sir Paul, when Ma'am Winnie said na yung alam mo yung nagpapasalamat siya na wala siya sa pamilya niya dahil at least nakakain siya ng 3 beses isang araw. It's so hard to separate from your family. Tapos, if you look to the house, yung bahay nila, yun mo maalala, 6 na kapatid mo namatay and you have seen how they died. Parang, it's so really painful or kung emotional ka, but how she managed to reverse all that has been happened to her for parang sa lahat na po ng pinagdaanan niya, binaligtad niya po yung gulong na hindi ako sasakay sa ganyang gulong. I will drive my own life. I will change my life. I am determined to be who I am. I can choose who I become, not because of my past, not because of my mother's or my parents' and educational. Parang hindi nakaabot ng education. I will not belong to that kind of life or kind of society because I can make a greater person of who I am than what I am now. I can go higher heights than kasi there's no limitation. She believes that there's no limitation in whatever she wants in life. Even parang kung asawa ko yung asawa niya, Juko, parang but I can see how good she is, that she never say anything bad about her husband, or even if there's no support, she keep on going on. How can you, parang how wonderful you are as a woman, how strong as you are. Parang parang sa akin ang hirap, siguro baha-baha ng luha yung gagawin ko, but you are determined to be where you wanna be. At saka yung alam ko how you will be
iniwan kami ng mama ko when I was 13. My brother was only 3, and along the way he died. It's so painful until now. And look at her, he had to leave behind everyone. And iba yung tayo nurses tayo, iba yung OFW na trabaho. Because when I was a student here, I also work like parang maglilinis ng bahay, parang 24 hours yung buhay kasi kailangan rarakit ka para maipadala sa pamilya. So if you will think of how life she has been through, parang ang hirap pero ang tatag din niya. Para kasing if you will go through a life and the emotion, the psychological, the emotional, yung spiritual part mo, you will be hampered. Yung relationship, yung distance along with the kids, when they will cry to you and you want to help them and you are not there to support them. Kung pwede mo lang piliin ang buhay na wag ganyan. Kasi ako, I promise myself, I will never leave my children. Kasi I've been through a lot when my mom left us behind. Pero hindi yun nangyari. I have to leave them for 3 years, but I have to catch up the times and the years na sasabihin na anak mo sa'yo na, oh, iniwan mo ako when I was 5 years old. I was like this, I have to go through like this. Pero si Ma'am Winnie, tingnan mo yung wala lang pera, iniwan pa yung pamilya, yung asawa din, hindi din ganun ka-supportive. At kahit minaliit siya, she never like give up. Parang, alam mo kapag minaliit ka or people look down on you, ang sakit nun. Parang siguro, but Ma'am Winnie never, parang hindi niya pinansin kasi alam niya yung goals niya, alam niya yung ifo-focus niya, alam niya yung i-achieve niya. Looking at her alone, parang sabi ko, how great she is, parang how to become you. Kasi ang dami mo talagang pinagdaan. Your story is really great to be shared with everyone. And every OFW, ako rin, I'm working on Crowd1 because I want to uplift the OFW. Because I want them to understand na hindi kailangang iwanan o mag-abroad o kumita ng euro. Dahil there's a chance for us with Crowd1 to earn euros. If I have a choice before, tatrabahuin ko yung Crowd1. Kung i-lift up mo yung buhay mo, there's an opportunity, a vehicle for us to ride. Buti nga 6,500 lang yung capital. But some of us don't have that money. Pero ito yung Crowd1, mayroon. May maraming paraan. So, parang if I will look at back with Ma'am Winnie, wow, paano mo nampasan yung sakit, yung dinaanan na yun. But Ma'am Winnie, I really salute you and I thank you for sharing with us with that kind of life. If I reflect back to you, ikaw lang yung parang pedestal na talaga, pwede na ka nang bigyan ng monument of sa totoo lang, believe ako sa'yo, isipin mo, bawat tingin mo sa bahay na yan, luluha ka, but you lift up yourself, at saka you change your house. Yung bahay mo yan, sabi mo nga hindi maganda sa iba, pero sa'yo, it means so much to you because you know that it's another story of your life. Yan lang po, sige, naging emotional ako kasi relate ko siya. Oo nga, tama yun, no? Ate Maya, no? Yung kanina narinig ko, yung sabi mo na tawag dito, yung kanyang buhay talaga ay nabago, no? Sa pamamagitan ng Crowd1, na hindi niya talaga pinabayaan, no? Kaso lang, nakasimangot kanina si Ma'am Winnie sa'yo kasi English ka ng English. Biro lang. Sometimes. Tama ka. Ulitin mo, Tagalogin mo, sabi. Anyway, kidding aside, no? Kasi nagiging emotional tayo, kaya medyo, ano ko lang, konti, pinalo ko lang, no? Ako nga, nung pinapanood ko si Maya, no? Sabi ko, galing ni Maya, pwede nang palitan si Charo Santos sa maalala mo. Tapos kinagkwento niya yung buhay ni Ma'am Winnie, no? Alam niyo po ang secret to the success of Ma'am Winnie, no? Hindi po niya tinanggap yung sitwasyon niya. Hindi siya nakontento. Hindi niya sinabi sa sarili niya na pinanganak ako mahirap, mamamatay ako mahirap, no? Ang ginawa niya, pinilit niyang baguhin yung gulong ng palad niya, no? Yung takbo ng buhay niya. At ngayon po, nakita nyo naman, no? Ang laking pagbabago in a very short period of time. Compared to the 7 years na nabaho niya sa Dubai, no? Dito sa Crowd1, in less than 2 years, her life has turned around 350 degrees, no? Hindi po 90 degrees, hindi po 180 degrees, but 360 degrees po, no? Yan po yung kayang ibigay ni Crowd1. Basta seryosohin nyo lang po, no? Talagang gawin nyo po ng tama. Ako doon. Pero nag-global po ako
Nag-start po ako in Global. 2010 po ako nung na-invite. So, 7,980 pa ang member nun. 3 head agad kinuha ko nun. Katulong ako Savings ko nun sa bangko. Ng sweldo kong pagkatulong, ginamit ko. Tapos, ang nangyari, iniwan ako nung nag-invite sa akin. In-invite lang ako, di ako ginay. Tapos, kaya naman naging global ako ulit, 2017, kasi hinahanap ko yung tao para sa akin na mag-guide sa akin. Kasi nga, wala akong pinag-aralan. No? Kaya, nung nakita ko ulit ang Global 2017, member pa po ako noon. Na, 2010 po ako nung nag-member nung una. Pero, hindi pa ako nang hinayang sa binitawan ko. 3,780 noon. Ang tiningnan ko, yung taong mag-guide sa akin. So, I'm so blessed po kasi nga, napunta ako sa team nila Coach Jerry Cabanya na magaling mag-guide. Kaya ito po ay nakakita ng business na ito. So, lahat po talaga may purpose. No? Kung hindi po ako sumama sa team nila, malamang itong Crowd 1, dumating ngayon, di ko rin po nakilala. Bakit? Kasi sila po yung nakakita ng opportunity. So, napakaganda po talaga yung, sige lang. Kaya nung nag-start po ako dito, pero nung naging global po ako ulit, talagang kagustuhan ko. Bakit? Bakit ko nasabi kagustuhan ko? Member pa po ako nung sa ibang grupo, sa Empire Dragon. Pero nakilala ko ang Team Eagle, yan sila Coach Jerry. Para lang ma-input ako, nagsinungaling ako sa kanila. Ang sabi ko, hindi pa po ako member ng M-Global. No? Kasi nakita ko yung pag-guide nila. Kaya nagsinungaling po ako na hindi pa po ako member ng M-Global. Na sinabi ko po na member na ako dati ng M-Global, 8 account na ako. Ganun po kabalin sa pangarap ko. Ganun po, hindi ako nangihinayang sa pera. Ang tinitingnan ko, yung pagkakataon, pag lumipas, mahirap na pong ibalik. True po yun. So, yun po. So, wala kang nangyari. Nakita ko, 100,000 na upos ko. Kaya sabi ko, nung nakita ko si Crowd 1, di ako nagdalawang isip. Sabi ko, kasi magkaiba to, yun may product, ito apps. Apps na, tapos, may games. Wala pa nga games nun Puro lang promise pa lang noon. Di ba? So, yun. Talagang, talagang inano ko na talagang narinig ko yung Crowd 1, yung tunog pa lang ng video. Kung marinig mo yung Crowd 1, hindi ako marunong kumanta. Crowd 1, here we go. Ng balahibo mo. Akalabutan ka ng balahibo mo. Kasi nung pinasa ko rin yung video na yon, kay Coach Nancy, kinalabutan din po siya. Once na makakaramdam po kayo ng kinakalabutan kayo, promise po, ito na po siya. Yan na po yung mga pagpabago ng buhay nyo. Ngayon, kinalabutan ako Lalo na kung nakinig ka ngayon sa presentation, nakinig ka ngayon, tapos hindi ka nakatulog sa buong gabi-gabi. Ganun po ako. Noong time na nag-start pa ako dito, hindi pa ako nakatulog. Kaya sabi ko, inisip ko, payaman ako. Winner ako. So, ang pangalan ng team ko pala, Team Winner. Kasi nga, winning is winner. Kasi nung bata ako, nung nahirapan ako, nung nagugutoman kami, lagi sinasabi. Sabi ko, hindi ako gutom. Kasi winner ako. Kasi pangalan ko pala, winner na Di ba? Ano lang talaga ako, positive lang walang pagkabata. Yun. So, biglang na-miss ko yung kanta na sinasabi ni Ma'am Winnie. Tagal-tagal ko kung sinaririnig yun Ma'am Alicia, meron tayong kanta dyan sa loob ng back office. Kantahin mo Sir Anton. Kasi talagang pagka gusto mo ang isang bagay, maraming paraan, no? Maraming dahilan pag ayaw mo. Di ba? Ganun lang po talaga. So, yun lang po. Winnie, baka baka dumudugo na yung dila ni Engloba. Kanina pa natin pinag-usap si Engloba. So, Ma'am Winnie. Ito ang pangalan niya Empower na Iba na pangalan ng Global. Pero Alliance in Motion Global pa rin. 10,000 na raw. 10,000 na raw ang ang 10,000 ng one account. Grabe, no? Tapos meron kang babayaran monthly. Oo. Meron ka nang babayaran monthly. Anyway, maraming salamat, Ma'am Winnie. You've done enough to inspire all of us on this Zoom. I'm sure everybody will agree with me, no? Yes. Wag na po tayong maghanap ng iba't ibang excuses pa. Nandiyan po si Ma'am Winnie bilang patotoo
na kahit sino, no? Kahit anong pinag-aralan nyo, kahit anong background nyo, pwede kayo dito sa negosyo na to basta ginusto nyo, no? Sabi nga niya, pagka gusto may paraan, pagka ayaw, puro dahilan lang po, no?